Before we start, I believe everyone is ready. Sige, ako tara na prepare ko biyong sa iyong mga tayo kung ako tumulong mga sa para sa pulong ng pagkakalawa. Heavenly Father, thank you Lord na sa pulong Diyos ang pagkagawa ko ng lugar sa mga Diyos that you have brought us here, Lord, sa ibang balay ng puwanan, Lord. We believe, Lord, that this is not an accident, Lord, na nangyari ka nun o kinsa-kinsa ang mga tao na nangyari ka nun. Pinili kami o Diyos para ang pulong ng Ginoo. Lord, salamat Ginoo kasi pulong o Diyos sa higayunan o Lord na maka-learn na sa God to grow our spiritual life, O Lord. Hindi mo mahirap na Lord, ang Kristohanan o Diyos na kinabuhin ni God. Lord, salamat ang iyong pulong kung ang invite ng buhay ng Jesus Christ. So today, akong topic na to sa mga notes na inote ko, papel, bulpen. Ito ang topic for today is about ito ang pagkaroon is distraction. Okay? So, there are things that you can do sa ating kalibutan karon. Daghan mga butang kaya na ito. No? Mga talentado mga sa kanan. Ito ang mga talents na to, especially mga Pilipino, no? Mga talented yung Pilipino, mas yung asal yung butang kabalo. No? Ipapandayon ka, kabalo ito magbagay-bagay papanday. Kung pasulabon ka, kailang isay, kabalo ito masulat yung isay. Kung pa, himuot sa kanta, kabalo ito kanta. Mahal ang kanta, hindi kabalo sa ito. Pero ang mga Pilipino, kabalo kita, o kung saan yung mga kaya na ito, buhaton. Pero, the difference is, na tayo na dili na kaya na buhaton, pero wala nagpasabot na dili kaya ang imong dili kaya sa kakayahan sa ng Diyos. Even if you think you can't do it or you can't do anything, that doesn't mean God can't do it also. Because in life where everyone is struggling for living, no one is exempted. Believer, man or non-believer, everyone will experience hardship. Kasi wala naglisod sa kinabuhi nila yung amen. Wala? Kada naglisod? Naglisod ka na sa kinabuhi? Wala ipunit ng kwarta. No? Muna sige na itong dudungan sa mga mama-papa. Mga lululula. Ay, pagkabaho nila, wala ipunit ng kwarta. Kung saan pang natong nimon ako, halimbawa, kwarta? No? Muna dudungan na ito ba? Kalibang pasir ng kwarta, kasi pagbubaw ng kwarta siguro, kunikon din siguro na. We are all not exempted to experience hardship. Believer man ka o non-believer, dato man ka o dili ka dato, muagi yung tao hardship. Muagi yung tao kalisod. Maski na dato gani, nagagi na sila kalisod. Dili na sila yung nabibina sa kwarta, wala na na sila kalisod. Kalisod niya po na sila. No? Ang difference na sa pupre o dato, ang pupre, naglisod sila pangita ang kwarta. Ang dato sa po, naglisod po sila, o saan ang pagkasto nila ang kwarta. No? Sagot na lang sir na palitol, bigyan mo mo ng kwarta. Pero tanan naglisod, naiupan, kasi nakabantay ninyo, ang mga dato, ang sakit dato po. Kung ang mga pupre magsakit, naray nyo na, ulcer, may walay kaon, pasapasak at kaon, dayon, diabetes, ano ba? Imbis yung mukha ko naglaglahan mo, inom lang upo para mabusog. Lugayan, diabetes. Mga sakit sa pupre, arthritis, ano ba siya, bulan, mungus. Kasi sakit sa mga dato, cancer, hasta ang pronunciation was cancer. Sa mga dato, cancer, atua, ulcer. Dapat mga sakit sa dato, mga leukemia,
Diba? Scientific nun. Ano man, dato ko sila. Pero, same magyakot ta, dato po pre, believer man o non-believer, tanan mo agi o hardship. Amen? Being a Christian does not accept us from all the trials life could offer. Hanayin mo experience o trials o mga problema. Pwede ba ka ma-betray sa iyong mga friends? Pwede ba ka mabiyaan sa imo ang hindi ugman? Pwede ba ka ma-scam? Minsan ay na-scam din. No, Gcash. Na-scam mo Gcash. Bakit na-scam ka lang sa Gcash? So, kung lang, reminder lang sa tanan siya, na-style ka lang sa scam na makairon ka o legit. Pag pumaligya siya sa Facebook, yun siya na maglipat bahay na kami, ligya na magtanong gamit na mo. Ang tanong gamit ito, kita mo, barato na kanyang maligya. Yun siya, amo na nang ipadala ma, kung imo na ni palitol, ay kagad na ang rider. Then, padali-dalion kanyang pabayad ng Gcash. Pagbayad ng Gcash, wala na po ng account, i-block na ka. So, di na ka-update. So, be careful ng sa mga mundo sa Facebook. Ilang style kami, ginana na po. So, like Joseph, isa kailan ni Joseph? Si Joseph, when the enemy used his brother to go against him and tried to kill him and sold him, it is the plan of the devil para si Joseph dili siya maabot sa iyang destinasyon. O at the same time, once mawala si Joseph sa picture, ang iyang pamilya, pag-abot sa panahon ng tingutong, mamatay na sa lang yung pamilya. O yun ang iyang papa ang langit sa Diyos. So anything can happen to us, but salamat sa Ginoo na ang trials ng ihatag sa kaaway sa atua, ang mga problema ng ihatag sa kaaway sa atua, the Lord make that problem to be your strength. Amen. Usahay ang problema sa iyong lang ito, pag-una-una sa perspective sa ito, pag-abot sa mga problema sa kinabuhi. Si Joseph, nagstorya na sa daan sa iyang dreams. Dahil ikasalamutan siya sa iyong isuon, ikasayaan siya sa iyong isuon na naman. Kaya palangga kasi sa iyong papa, ang sa iyong sa kaway, iyaan gamit ang isuon ni Joseph para si Joseph patay. Pero agi kay dili to mo ang kabubuton sa Ginoo, ang gusto sa Ginoo, ma-achieve mo sa i-promise ni Lord sa iya. Wala namatay si Joseph. Instead, naabot siya dito sa destinasyon kung asa yun ang iyang dapat sa tuwa. Dili din alam na ihulog ka sa tabay. Isa ginahan ihulog tabay na rin, tabay mo ay tubig. Kaya lang na paghulog, imagino ni mo no? Sakit kasi yung na. Ang pinakasakit pag yun, ditawakan kang pasaka, nakaingon ka ko, ay salamat na, kung naging sila, tandog rin yung kasing-kasing sa Ginoo, ipasaka ko nila sa tabay. Pag mo mag-ibalik niya, payot ka. Okay na ito kung ibaligya ka, kung kapag ka nag-listen, naghimo pa yun siyang slave. All the trials for that season, can you make history sa Bible about the life of Joseph? Genesis chapter 50 verse 20 said, ang mga walay Bible, pwede ka mo refer to sa screen. So Genesis 50:20 nag-ingon, you intended harm to me. Katuloy time na si Joseph, nahimo na sang dato, kay siya mo'y tigdala sa tanan ng mga rasyon sa tibuok Ehipto. Siya mo'y moingon nga, bigyan ng ayuda yan. Siya mo'y tigyon nga, tagain na sila bugas, mga 2 kilo, sige, approve na ko na. Siya mo'y naghawid sa tibuok, pagkaon, nag-distribute sa tibuok Ehipto.
Now, niingon si Joseph sa iyang mga igsoon. Namatay naman yung papa niya time. Iyang igsoon na kulbaan. Una-una nila, basin og napay kalagod si Joseph niya to. Ato ba siyang itagak sa tabay. Ibaligya pa yun na to siya. Namakat pa yun sa itong papa na namatay na siya. So, niingon si Joseph sa iyang mga igsoon, you intended to harm me. Ang inyong mga intention sa ako sa una, na inyong akong pasakitan. Inyong akong i-harm. Pero, but, God intended it for good. Ang plano ninyo madautan sa akong kinabuhi, plano sa kinabuhi para sa ako mahimong maayon. To accomplish what is now being done. Para makompleto na kuno ang kinahanglan ni Lord na mahitabo anang adlaw. Kanang adlaw mo na tayong nagtinghatag na og pagkaon. Kadumdum mo sa dream ni Joseph sa time mga rice nga nangyugbo sa iya. Mao na ang panahon nga ang rice niya ay nangyugbo sa iya, pasabot niya ay tanang tao mo yugbo sa iya kay mangayog og rice. Mao na siya na ningnan siya yung mga igsoon, ayaw mo kahadog, don't be afraid. Kaya ako'y bahala ninyo, sa pamilya tamo. Pero maskin pa, huwag inyo akong giharm, akong tawag, akong pan, ako gamay pa ako sa una. Ay kinamanghuran na ni si Joseph. Maskin niyo akong giharm sa una. Ang katong harm na inyong gihimo sa kuha, nahimo sa kaayuhan ako, ano man, di ko mabot sa Ehipto kung wako niyong ibaligya. Dili ko mahimong leader sa tig-distribute o ayuda nga bugas. Karon nga walay tubig ulan. Puros init kayo sa makaron init kasi nga tanan. Wala na yung mananom, wala na po yung botobo nga tanom. Wala na po yung mga animals sa palibot. Ano man maghawa pa na sila, magkita pa na sila dito. Kanang naayon kakanta nila. So, ang ilaan yung chance para mabuhay is buhat to dito sa Ehipto, mga yung operasyon. Pero agi kay si Joseph, nakapangandam na kay dream na niya, yan ang gidamgo. O na nga, kinahanglan, magtanong na sa daghan kayo dahil mag-imbak sila ang daghan kayo mapagkaan. Then that's the time nga nabot ang famine sa tibuok lugar. Naa sila yung ipanghatag nga mga bukas. So, di mo yung nga, ang inyo ang i-intend sa kuha ang harm para sa Ginoo, dili to sa makadaon. Hihimo to sa Ginoo makaayo sa kuha o karon nahitabo ang sa may plano ni Lord. Now it is being done, the saving of many lives. Dili lang si Joseph mo i-save ni Lord, pero hasta ang tibuok panasuran nga way bukas. So, iya ang mga igsuon na hodang bubugas sa iyang papa, muna natos na dito sa Ehipto. O nagkuha sila ang bugas nito. Bilang nanitaw ka ng pupuno, ang masalan ko, sinulay ayuda, o sinulay sure kung ihatag ko dito, kung pila na yung pupuno ang tao, taas kayo, usahin mo kantayin sa special election. Makakita mo na, nanay magtapok-tapok daya sa mga balay. No? So, kani sila nga time, wala gutom na dyan kayo, wala na pagkaon, ato ka dito, mga yung tao, ayuda. What the enemy wanted is to Joseph to die. He want him dead. He want him out of the picture because the devil knew that sooner or later he will be a threat to his plan. Ang plano sa kaaway na maghimo sa dako kayong kagutom aron ng mga taong mga matay tanan. Kung ang taong mga matay tanan wala pa pang hinulso sa ilang sala, iyaagin na. Ang problema wa pa naman kaya mga tao. Ano man, ang ang gusto pat yun, bugi. So he used his brother to go against Joseph. But that evil plan was intended for good by the Lord. Everything is planned and sorted before Joseph experienced it all. Na humana na plansa na ni Lord kung sa'y mahitabo sa iya ang kaugmaon.
Nga namang nakaingon man ta nga nakaplanado na daan tanan maski pa og wala pa na experience ni Joseph. Nga namang nakaingon man ta nga usa may assurance ni Joseph nga nakakansa na di tanan ni Lord. Because if you notice sa pinaka very beginning before sa kalagutan sa iyang mga igsuon nagdamgo siya nga ang iya ang ginikanan muluhod sa iyang katubangan nga ang mga palay muyugbo sa iya maglibot sa iya nanay plano si Lord daan before pa siya gikalagutan sa iya ang mga igsuon. So in reality igsuon, these trials and struggles we have is very important for us to get successful in life. Because if we can imagine na kung igsuon, kung ang Ginoo magsigira sa yes sa tanan ninyo nga ampo. Sa tanan ampo sa tibok kalibutan, kung iya lang yes tanan, usabay pag natoy itabo. Ha? Distraction? Dapat yun na-enter. Kung tanang tao, muingon si Lord nga yes sa tanang pag-ampo, sa may tabo sa kalibutan. Ha? Chaos. Samok kayong kalibutan ng suon kung mag-yes na isa na yung nakakita ng salida nga Bruce Almighty. Kita naman ang Bruce Almighty. Wala siya, ang iya ang konsepto sa salida, tao siya nga bugi-bugoy. Karon nagkatakbo sila, gikuha siya ni Lord. Tapos si Lord yun said, hatagan ka usa ka adlaw nga ihatag na ko tanang obligasyon as Ginoo sa imo. Mao nang tawag siya Bruce Almighty. Tagan-tagan ko sa kadlaw mahimo ang Ginoo. Karon pagsugod na sa iya ang pagka-Ginoo, nanulod man tanan sa iyang utok. Tanang ampo sa tibuok kalibutan, nanulod sa iyang utok tanan. Nanay ang Lord, di na sa katulog. Nga naman, sige lang kayo kung sa iya, kay na sige kampo. Imagine na pinakong Christian, di Pulong City lang. Di madungan tagampo tanan, tapos dili na anan, kay dili siya Ginoo. Itagaan sa chance ni Lord na mahimong Ginoo in one day. Kung sa'yo ibuhat ni Bruce Almighty, nag-imagine siya nga naay ako kayong usa ka buong computer. So, tanang mga ampo dapat dito musulod. Diba? Break siya. Aron di sa paglisod, iyaan yes to all. Iyang himong yes sa tanan nga mag-ampo, puros yes ang tubag niya. Nausay na hitabo, ang kalibutan grabe kagubot. Nga naman, maski ng kawatan mo yun siya na, Lord, may taong successful na mo pagpangawat karon. Yes naman ang tumagdaan dito, successful yun ang pagpangawat. Tumiyon siya na, Lord, mamatay na si Juan, Lord. Kay agi kay nakayas na dito, kapatay itong kawanan. Lord, may mo kadaog og luto. Kunya pila ka po tao sa kalibutan. Kunya ang luto kay nara sa mga 55 million. Then tanang tao nga sa Pilipinas mawingon nga Lord, may mo daog ko Lord og luto. So mahulog lang yapon, gamay ra yapon yung madawat ang matungakon mo sa tanang tao. Now, Bruce Almighty is a perfect example na if the Lord will give everything to you as yes, sa tanang mga pag-ampo na ito, kung yes na tanan ni Lord, dili ita mag-struggle. Tama? Kung mag-ampo ka, Lord, naging kwarta, pagkaw man ay kwarta. Lord, nagay ko, o kwarta na po Lord, pagkaw man na po yung kwarta. Lord, nahulog na po ng 10 million, Lord, nagay na po kwarta, pagkasunod ko, tagaan na po ng kwarta. Lord, nahulog na ang mong gihatag gahapon, Lord, ng 50 million. Na gasto na ako kanan, o snacks. Tagaan na po ng kwarta ni Lord. Ano man, yes naman si Kigod. Pero kung sa'yo makita mo na ito, igsoon, kung nagsige na po yes si Lord sa imo ang mga pagkampo. Number 1 na may tabo, mahimo mong weak. Mahimo mong weak. Nga naman, nagsige na naman tag-rely sa kung sa may ihatag ni Lord. Dili na ta manarbaho,
Ano man kung ang farmer, sige rin ang po ni Lord ng kwartaan, yung masige siya hatag si Lord ng kwarta, kaya sige siya gayes ng patampo sa tanang mga farmers. Di na naman sa mananong, wala na'y pagkaon, wala na'y bugas, wala na may mutanong. Matingala mo, one day moabot yun na siguro, nga ang mga farmers na dili na ganahan mananong. Ano man, tanan nag-vlogger na. Hi guys, welcome to my vlog. Mao rin akong farm, or di sa tamananong karon kaya na ko isuldo sa Meta. No? Mabot siguro na panahon siguro, pero I hope nga dili sa na pagmabot karon kay action ng kabalaka ang mga tao ng tanan puro vlogger. Having our prayers answered is great, but if God will do that, we will grow weak. Kabalo ba mo igsoon nganong ako magsakit inyo ko, sige, ingon na si Mrs. Dali kasi puno no, dali ka magsakit. Number one reason nganong dali na po magsakit, dili ko tik-tik o multivitamins. Isa tik-tik o multivitamins dali. Multivitamins. Masabi mo multivitamins ka ba? Itong complete A to Z. Syndrome. Dili ni sa ako na advertisement. Syndrome. Complete from A to Z. A to Z na. Wala ko nag-take of mga inana ng mga medicine. Ano man, mo na nga sakit, matakan po sakit yun. Kaya nga naman wala ko nag-take, nakuha ko, natagal ko ka idea na katong time na nag-take pa si Kuya Ayan sa unang multivitamins. Nag-take pa ba karoon niya? Wala na po ito. Si Kuya Ayan siya mga ano sa una yan? Syndrome? Nag-take siya sa unang syndrome. Ang syndrome, medyo mahal-mahal mo na sa doon. Karoon, na yung time na si Kuya Ayan, wala siya ka-take. Wala siya kainom ba? One day lang wala siya kainom or pinaka-days na wala siya kainom. Tanang sakit, nanulod. Isagong tanan, sipon, ubo, hilanan, labad ulo. Tanan nga sakit po lagi, iangkol na tanan ni Kuya Ayan. Kung ka-realize ko, dili po tayo maayo di ay nga mag-ano na itong lawas o vitamins nga ginatuman. Ano man, pangitaon naman na sa imong lawas. Dependent na kayo mong lawas sa kung saan may gina-intake ni mo sige. Sige itong ginainom ni mo sige, maupit pangitaon niya kung kako mawala. Siya mo po siya igsoon sa inyong mga bisyo na to. Kung mawala na yung bisyo diretso, mawala ka na hinay-hinay, pangitaon na sa imong lawas. Ang father sa mga young people na mo sa una, usog kayo mag-sigarilyo. Nabot ang time nga, dihangyo na yun yung anak kay Christian na yung anak na. Pa, kundagin na lagi na pagpanigarilyo. So karon, ana sa sige, maningkamot ko nga, di na dyan ko manigarilyo. Karon kay pagkakadlaw, nakitaan man niya ni gawa sa balan. Isundan niya. Pagsunod niya, paglantaw niya sa likod, tuwa kayo ang papa. Pas-pas yung suyog yun. Samtang nakakita. Pagkauma, kumprontan siya ang anak. Sapa, di ba nagsabot na kanina pa manigarilyo sa anak? Bisod mo kayo na pinaanad na mga akong lawas. Mamurog na siya, yung kamo kurkurog na, tapos hilantan na siya. Kaya naman, ipangita sa iyong lawas, kung sabay naandan sa iyong lawas, kasi niya ginabuhat, which is katong nikotin sa sigarilyo. Muto itong itawa niya. Na-addict na yung lawas kaya imuhulong siya kasi numandi lang. Magkurog-kurog na siya. Tapos maghilanat. Tapos tanan siguro nga ma-feel sa ilang lawas siguro nga kabaguhan, muriak atong lawas. Same na po kung magsigig hakag si Lord sa ato ang mga prayers. Tapos agi kay sige ta bunda ta sa mga prayers ato ginahatag ni Lord sige. Pag abot sa panahon nga mo stop na siya, wala na kay mahimo. Makurog na lang siguro ka. Because prayer igsoon is not always nga ginahatag diretso ni Lord.
Because we have to experience struggles in life. For example, in Matthew chapter 14, verse 22. Matthew chapter 14, verse 22. Pareho ko eh. So for example, mga disciples ni Jesus, isa yung nakadamdam niya, nagpakaon si Jesus o 5,000 katao. Nagpakaon si Jesus o 5,000 katao. Pila to ka tinapay? Pila to ka isda? Kasi kung mabaliktad na po na niyo, kasi itong joke na, lo, saan may wali ganina? Saan yung doon wali ganina? O saan may wali lagi ganina lagi? Si Lord Jesus, nagpakaon siya o 5,000 katao sa tulog. Pagkaon siya o ka ng 5,000 katinapay sa tulog katao. Nakasaan mo ng 5,000 katinapay sa tulog. 5,000 katao. So after siya nagpakaon sa 5,000 katao, iyang tingnan niyang mga disciples. Okay, verse 22, basahan na ito. Immediately after this, katong pagpakaon niya 5,000 katao, niyo si Jesus. Jesus insisted na ang iyang mga disciples mubalik dito sa bangka o mo cross padulong sa pikas nga yuta. Kay katong time wala ni koyo si Jesus sa ilang bangka. Ano naman? Sa mag-ampo sa ko dito sa buntod. Kamo nga mga disciples, diretso na una na mo dito. Paggamit mo ang bangka, late siya halik, dili siya dagat. So it was supposed to be a nice boat ride. Sayo lang yung takasya, ikaw lang gusto lang mutabok ko ng lake. Mutabok lang sa lake, mo lang ito. Karon wala nila gidahong. In verse 24, nag-ingon siya, meanwhile, the disciples were in trouble far away from land. Kung may nakikita mo sa ila ang bangka, for a strong wind has risen and they were fighting heavy waves. Yun sa may magdahon ko lang na, kasi nakasakay barko na rin. Parang usog na kayong balon. Naano na sa style karon na papirmahon ang nag-weaver. Before ka masunod ang barko, papirmahan ka lang na ako, si Juan, Sherwin, Silaw, na ay agreement sa ubos kung sa may mahitabo sa barko, dililaya mo ng barko, o payan sa ito, damages. Nanay nakasulat ito na rin. Napayuban po nga, pa-insure. Sulat yung mga lang, insure ka, kaso may mahitabo sa barko. Ang barko, dili mo bayad, at ang sa barko, dili mo bayad yung pero ang insurance, may mo bayad itong mga nakapirma dito sa lista. So, agi sa kakusok sa balon, heavy waves and strong wind, ang iya ang mga disciples ni Jesus is in trouble. Nagproblema ng iya mga disciples. Halaka itong sa una nga grabe kayo, bagyo. Naman si Jesus natulog sa itong bangka. Napukaw na to siya. Pero karon, usahan mo na to karon nga, wala ka pa si Jesus. Nag-ampor pa si Jesus dito sa buntod. Now, brothers and sisters, especially katong mga minyo na, pero mga tuig sa inyong kaminyoon, o sa mga boyfriend and girlfriend, mga pila na months pa sa inyo ang pagka-pares, sweet pa kayo mo. No? Basta ko ang inyong partner mo siya ka-cute sa mong partner. Maski masuko ba? May unik ka, cute ka masuko ba? Nga naman. Kailang mamunok ng plato. Ay yung banding ninyo, buno na na yung plato. No? Pero after mga pila na mga tuwing, 10 years, 20 years, diyan na dayon. Magsugod na dayon ang mga problema. Kunya, katong tayo nga gikasal mo, pagpirma na sa kontrata sa iyong kasal, katong tayo nga gisugot ni mo siya, wala man po mong naglisgot. Nga kung muabot sa panahon mo, 10 years, 20 years, inaalin na dahil kalisod ang problema. Wala na-expect na naman.
Kita mga Pilipino nahilig ta sa teleserye. Ang teleserye pag-abot sa kinalasan na always happy ending. Ang mga storybook always na ang ending happy. Na naman, idealistic kayo ta. Gusto ta na kung sa may nakita na to sa TV, mo po ba mo sa tong kinabuhi. Kung sa nahitabo ni sa mga Korean novela ng mga kilig-kilig, dapat nahitabo po na sa tong life. Pero dili din na tanan di ay sa nakita na to sa TV, ma-apply na ko sa tong kinabuhi. Ano, pag-abot sa realidad, dili yun inana ka perfect tanan. No? Ang mga kalalakihan mo, yun na yun nga, dili mo na siya inaani sa una. Bukan mo ka na siya sa una, mahihihin ka na siya nga bahay sa una. Karon kay, bura na siya tiger. Bura na mag-dragon. Mayroon po itong asawa, lahi na lang, ay tawanan, lahi na kayo siya muna tawanan yun. Itong, wala pa na po nagisugot. Ano man, sa una kasi kung pangmayag, sige pa rin dala, mga bula, mga pagkaon, no? Sige, manghanggan ng laag. Karon na naman, hindi naman ng laag. Dili na makatagal ng bulag. Muna itong nagbago na ang lahat. Ano man, wala na itong i-expect na may hitabo na sa itong kinabuhi. Same sa mga disciples ni Jesus. Was nag-expect ko yun grabe din kayo nga bagyo sa ilang katubangon. Pero that was the plan of God. Same sa mga disciples, na akala nila, smooth na kayo ito ilang journey, pero in verse 24, nagka-trouble sila pinaagi sa mga winds o sa mga waves sa kadako sa ilaang ibiyahe. Ngayon, siguro ang tayo mga siguro ito nataranta na siguro sila. And the disciples, wala sa kadahong muabot ang sitwasyon nga inadto. Kay number 1, dili to dagat ila ang gibihian. Lake lang to. Open lake. So, busog ng hangin, sa yung mga gyapon siya sa dagat na mudakok gyapon ang balon. Verse 25, about 3 o'clock in the morning, Jesus came towards them, walking on water. Alas 3 sa buntag. Ganahan kay si Lord of 3, no? Sino ba ito kabantay niyo kanang number kasi? Ganahan kay si Lord of 3. Kay Trinity ba si Lord? The Father, the Son, and the Holy Spirit. 3 o'clock po siya ni lakaw sa tubig. Ako ang lawas ko po sa tulong ang butang. Lawas ko kalag o espiritu. Buntag, hapon, gabi. Anong ibuhat niya na yung significant? Solid, liquid, gas. So, karon si Jesus, pagka alas 3, naglakaw siya sa tubig. O iyang-iyan to iyang mga disciples. Pinataranta na yung mga disciples. Verse 26, when the disciples saw him walking on water, they were terrified. In their fear, they cried out, "It's a ghost." Si Jesus, siyempre, bagyo ba yan? Kusog yung ulan, di rin na maklaro. Karon si Jesus, kaya mahilig mo ito siya magsuot o puti. Naglakaw sa tubig. Kinsa mo po'y tao, makakita ka, nakaputi, maghinahina yung duol limo niya, naglutaw pag yun sa tubig, nakabalutan sa ng tubig, dili na malakwan, malulungan rin ka. Ang kayon na iyang mga disciples nga, si Jesus, ghost, or multo. Siguro karon ng mga panahon, magician na siguro may mulakaw og tubig. Pero ang ilang paglakaw sa tubig, isa ka itong magician na David Copperfield o si Swiss Angel. Swiss Angel ata. Lakaw sa tubig.
Tapos, naay mga magician po nga dili na tinuod. Trick ra na siya. Ano man, ang tubig ng ilang kuwan, nasa metal nga nakabutang sa kuwan. Sa ilang kuwan. Distansya lang ana, nagami ang tubig. So, kung sa layo ka maglantaw, tubig yun yung ilang kuwan. Pero actually, wala yung tubig ito. Nakakagin ito siya dalan dito. So, si Jesus is the only person na nilakaw sa tubig. So, wala naman sila nasayon kasi Jesus makalakaw na yung tubig. Ang mga disciples, mas nag-expect na si Jesus mulakaw ang tubig. Kaya kung sila, ang mulakaw lang tubig, mga ninja. Magamit sa tsaka sa ilang tiil. Pero karon na-realize nila, na may tao mo yun na, yun mo. Naglakaw ng tubig. Nalukanan po rin mga disciples, no? Naratol sila, in their fear, ang isang kahadlok nila, dito sa, hala, na-ay ghost. Isa nalukanan rin. Wak-wak. Nalukanan mo, wak-wak. Kanang tipo nga, ikaw na lang usan nunod pa sa gabi. Tapos, palungon ni mong suga, pagpalo ng suga, dagan na ka sa kwarto na yun, hula-hula ni mo na ini, bukod ni mo. Dahil mga tao rin halukanan, nadumulog ko si Ruth. Butasa na ka si Ruth. Shout out Ruth nga matang makasimba na kabali. Ganahan kayo sa mulat tao o horror. Pero ang horror, ngayong latawon, pag abot na sa hadlok na parting sa mulat tao. Kung sige nagtabon sa mata, saan ba yung mulat tao horror na sige na magtabon sa mata? So kanina tayo nahadlok kayo sila. Hala, naibulto. Niingon ang iyang mga disciples. Nahadlok po na sa mga disciples. But look at this. Verse 27. But Jesus spoke to them once. Don't be afraid, he said. Take courage, I am here. So niingon si Jesus, ay mo kahadlok. Don't be afraid. Dapat nakakay courage because I am here. 28, niyon siya. Then Peter called him. 28, Peter called him, Lord, if it's really you, tell me to come to you walking on the water. Niyon si Peter, Lord Jesus, kung ikaw na, lalo pa ba si Jesus ang time ago? Lord Jesus, kung ikaw na, pwede ba kung doon mo din na, wala ko ni mo. Ingna ko nga wala ko ni mo o mulakaw ko sa tubig. Ano man, naang iyang pagtuo na si Jesus, kung umiwan si Jesus nga, sige, alay diri, makalakaw po sa tubig. Ginagawa ang faith ni Peter ni Jesus. When Peter is looking straight to Jesus, o nag-istorya siya ni Jesus nga, Jesus, istorya lang, nga mulakaw ko sa tubig, o ako wala ni mo. Kung saan ito ba ni Jesus? Verse 29, niingon si Jesus, yes, come, Jesus said. So sa ito po, si Peter went over the side of the boat, nilakaw si Peter sa gilid sa bangka, and walked on water towards Jesus. Ang pamutana, si Peter ba, nakalakaw sa tubig? Wala. Kalakaw. Ha? Kalakaw. Sure? Final answer. Ang answer is, nakalakaw. Isa yung studying English na rin, subject in English. O sa'yo pasabot ka ng walk with ED? Naglakaw, past tense. Past tense. Meaning, nahumanan. Nahumanan na rin siya o hitabo. Si Peter, nakalakaw yun siya sa tubig. Kapag yung time na nagsige siya o focus ni Jesus, nga ningon si Jesus, sige, ali, doon dali, lakaw sa tubig. O si Peter, nagsugod siya o lakaw sa tubig. Next. Verse 13. But when he saw, mga nag-take note, but when he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. Ningon din siya, save me, Lord. Ang pinaka-permero ng part, ningon siya, Lord, kung usay mong iingon,
kaya na ko buhaton. Buyon ka mo duol ko nimo, wala ka mong tubig, wala ka mong tubig. Pero man, nakafocus kayo siya ni Lord. Nakafocus kayo siya ni Jesus. So, ang gibuhat niya, nag-focus siya ni Jesus, o sa ikuman ni Jesus nga, sige, ali, duol dali, o lakaw og tubig. So, Peter walked on water. O sa yun itabo. Agi sa kapusog sa bagyo, o sa mga balon, ang iyaang mata na distract. Igbabantayan ninyo na ang word saw. Iya ang nakita. The strong wind and the waves. Ang strong wind o waves mo nakita niya, maunang nakapahadlok sa iya, more by time nga nagsugod na siya o lugdang sa tubig. The reason why we get distracted sa kalibutan is really because sige ka isurang-surang sa demonyo. Isa yung nanapoy mga surang-surang na ko. Bali yun yung demonyo yun eh. Usod yung kaya surang-surang ng demonyo na ko ba? Pastor, bali yung demonyo, pastor, pagsugod na ko o pagka-Christian, pastor, sige naman ako gulo ng katakihon ng demonyo. Pero sa ay dili ang demonyo mo yung agitson. Na-distract lang yun ang iyong mata. So, supposed to be niingon si Jesus nga, set your eyes upon me. I-set na to ako, galingon na itong mata, diha sa iya nga naman. Let me remind you, unsa mo ay opposite sa faith. O sa iyo mo ay opposite sa faith? Pagtuo. Sight. Ha? Ang common nga opposite sa faith is doubt. Tama? Tama ba? Ang opposite sa faith is doubt. Pero according sa Bible, ang opposite sa faith is dili lang doubt. Ang doubt, result lang siya sa imong sight. Isa na kabasaan na sa Bible. I walk by faith and not by sight. Ano man, kung magsugod sa taglantaw sa atong mga mata, gamito na itong mga mata na to, like Peter, na-distract siya sa waves o mga strong wind, mauna siya nga siya ni-sink. Ano man, ang distraction sa iya ang mata nga nakita, mao ko'y naghatag sa iyaw down. Peter was terrified and began to sink because of the distraction he saw. Verse 31, he said, Jesus immediately reached out and grabbed him. So, diyon si Jesus, you have so little faith, Jesus said. Why did you doubt me? Diyon si Jesus, nga naman nga nag-doubt man ka sa akuan. Pero una-una pag-ayo si Peter, wala din siya nag-doubt ni Jesus. Batayan niyo, pag-ingon ni Jesus nga, ali, lakaw sa tubig, nakalakaw din siya sa tubig. Meaning, ang iyang faith ni Jesus, strong enough. Kaya naman, iyang eyes, naka-fix ni Jesus. Pero, nagsugod o lihok ang doubt pagkakita niya sa wind o sa waves. The question is, if ikaw ay nasa sitwasyon ni Peter, o pangtanong ka ni Jesus, nga naman nga nagduha-duha mo ka sa akuan. O sa iyo ito ba? Kung ikaw ay nasa sitwasyon ni Peter, dismayon si Jesus ni mo nga naman nga nagduha-duha pa man ka na po. Masaan ang pagtubag si Jesus? Lisod ka ba no? Lisod kayo mo nga, ikaw mga Lord, ba mo nang ipaundan ang wind? Salapan ni Jesus Lord. Pero wala ba yan ito ba si Peter? Pagpapatala ni Jesus. Ano man, nasayot siya nga ang iyang faith nagamay agi sa iyang sight. Munang mo ba nga mga Kristohanon, munang nagsimpa. Nga naman, sa una sa panahon sa akong lula,
muingon siya nga, hapit na mabalik ang Ginoo. Karon nga ako na mismo mo ilula, wa pa ni balik ang Ginoo. Pero ibalik ang Ginoo, nga wa pa ka na imong lula, wala pa naluwas ka, wala pa maghihatag imong life ni Lord. Babay ka. Dili ta pareha sa datuan. So basically, Jesus did not cause the disciples harm, but Jesus wanted to know that there will be destruction all over the place. So you have to focus on Jesus para ang daw dili mahatagan og lugar. Kay the more nga makakita ta og mga problema, the more nga magproblema ta. The more nga makakita ta og trials, the more nga ma-distract ka muna-huna, makalimot ka ta. Na mas gamhanan di ay ang Diyos nga ato ang gialagaran. Brothers and sisters, kita tanan igsuon na kay panginahanglanon. But if kana nga panginahanglanon igsuon, makahimo siya nga ma-distract yung pagpangalagad sa atong buhay ng Diyos. Possible igsuon nga ikaw malayo diha sa Ginoo. Jesus never leave you. Jesus never forsake. The Lord never leave you and forsake you. It is you who leave the Lord for your own destruction. Si Jesus always niya. Nung tanan na si Jesus last night, siya nga, ang salvation, mawala pa dili. Salvation. Ngayon ko, ang salvation, dili yun na siya mawala. Muna ginag-claim po sa upan na sekta. Ang salvation, dili na siya mawala. Pero, pwede kang mubiyak. Exist. Palihog ko, Gar, alin siya sila. Example na lang na ito. Palihog ko, Hamid Gar, alin. Doha ka mo. Kanimoy, salvation. Ang salvation, ihatag na ni Lord niya. Okay? Palihog ko kung kukuha. Ihatag sa ko. Sige, doha ka mo. Kasi upuha. Okay. Ang saan niya itapos sa salvation? Ibo ang wian. Ang salvation nawala o naara. Naara ang salvation. Pero naay chance nga ang salvation pwede nimo mabiyaan. Nga naman, na-distract ka sa kung unsa mo'y imo ang dapat buhaton. Ma-distract ka usahay ang pag-eskwela nimo maka-distract sa imo sa imong pag-serve diha ni Lord. Usahay imong pagpanarbaho, ma-distract ka sa imong pag-serve ni Lord. Lord, kaning Domingo, Lord, may na lang ni Lord, ipahulay na ako, Lord, Monday to Saturday din sa trabaho, Lord. May na lang niya makatulog ng mga 4 oras. Pero hindi kasi simbahan matulog. Makapaminaw pa ka. Pagwali. Salvation never was gone to us. Tininana amazing ang grace ni Lord. Ano man? Maskin po imo, gibutang na siya ni Edgar, gibili na niya sa kilid, kaya na-distract siya, kaya ikuha niya ang usa ka butang dili pa importante, mas dili importante kasi salvation. Pero again and again, ang salvation na iya ang gibilin, i-offer na balik ni Lord mo. Inana ang grasya. Wala kay katungod unta, pero gihatagan ka ni Lord o chance. Let us just trust Jesus Christ with all of our hearts and all of our souls, and let our eyes focus on something we need, and what we need is not material things or money. We need Jesus to calm the storm and eventually to get to the other side of the lake to fulfill the mission of God. That land nga tuwa sama sa mga disciples is the land where we break through. Ang wind o ang storm o ang waves is just a distraction samtang naglawig ka padulong sa imong destinasyon. And if you get distracted anang naa nga mga butang, you will not go, you cannot proceed dito sa imong destination. Kinsa ba diri so on my next struggle na sa tuwa sa storm o waves sa iyong kinabuhi.
remember, kanang na ang mga distractions, dili na to na dapat ang bakon. Pagpadayon ng gitihapon sa uglawin. Why? Jesus will never leave you nor forsake you. Iya mga disciples, pwede rin maguto si Jesus na dili na siya, di na niya tuon niya mga disciples. Pero agi kay nag-trouble yung mga disciples, si Jesus, baskin pagbagyo, usog kayong ulan, usog kayong ang mga balon, si Jesus, niyan yun siya, baskin wala sa ibang ko, baskin wala sa ibang ka, naglakaw sa tubig. God will do anything for you, son. If you are in trouble, the Lord will always help you. Ang yagang tara sa buto nito. Let us close our eyes and souls and let us pray. So, if mabantayan ninyo igsoon, mag-ampo ang mga Kristohanon, nga naman nga ginaanad na to na magpiyong ang mata. Ganun kinahanglan mag-ampo tayo ipiyong na to ang mata. It is because the eyes might give us distraction. Imong mata pwede ma-distract nga samtang nag-ampok ka mo lantaw pa kasi mo cellphone kung naay batong notification, kung naa na ba'y views mo ang reels. Muna exoon, we encourage you when we pray, let us close our eyes and put our eyes and set that eyes on Jesus. Jesus is Spirit. He is the Holy Spirit in this time. Because the Spirit, the Son, and the Father are one. And you cannot see Jesus in your bare eyes, but your soul and your heavenly eyes can see the Spirit of the Lord. Let us pray. Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord, for this morning. Salamat sa Diyos, ang hindi napulong mo, Diyos, na mga dawat, Lord. Salamat, Ginoo, sa pag-remind sa mo, Diyos, that not to rely sa mo kaugalingon na nakita o sa mo kaugalingon na understanding, Diyos. Salamat, Diyos, na ikaw, Ginoo, always, God, naghatag sa mo mga reminder, Lord, na there are many distractions all over sa mo, God. O naalay gamay ka distraction nga ma-distract ang mata, O Lord, we can lose our focus on your heart. For we know, O Lord, that the main reason the devil wanted to take away from us, O Lord, is our concentration diya sa mo, Lord. Our focus na mo diya sa mo, Lord. They want to disrupt our communication, O God. Pinaagi sa mga distractions na nakita na mo, Lord. We pray, O Lord, that you will give us breakthrough, O Lord. Maski pa mong Ginoo sa mo sitwasyon, O Lord, nga naglawig niya nga barko, O God. Barko nga adunay nagdahan kayong problema sa palibot, O Lord, mga malul sa problema, O Diyos, mga bagyo sa mga problema, O Diyos. Pero nasayang kami, O Lord, in the time of trouble, O Lord, you are there, O God. You are there, Lord, ng willing nga mutabang sa mo, O Lord, and we believe that if you come to our boat, O Lord, if you come to our life, O God, everything will come down. Same sa mga bagyo o mga waves, O Lord, sa pagpakalma ni mo, O Lord, when you hop on the boat sa imong mga disciples, O God. Salamat, Ginoo, karon nga adlaw, O God, as we continue ang service, O God. Padayon ko, Diyos, sa pag-istorya sa mga, O God. Pinaagi sa mga pulong, Diyos. In the mighty name of Jesus we pray. Amen.